The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Bago po ako pumunta po dito para magdiwang ng misa, I was browsing my Facebook at doon po nakita ko na meron daw nagre-represent na 4 na mga mambabatas sa 4 top schools dito sa Pilipinas. Meron daw pong representative, yung pong Lasal, UP, UST at saka Ateneo. And unfortunately, yung mga representatives ng mga school na to na pinost doon sa Facebook, sila po yung mga nasasangkot ngayon sa katiwalian. At yung iba pa naman ng mga post, ganito naman, yun daw pong pinakamalaking contractor dito sa ating bansa na ngayon ay nagtatago na sa ibang bansa at pilit na pinapauwi ay isa ding ex-seminarian. Totoo po yun sa ex-seminarian. Ahead lang po siya sa akin ng 4 years. Nung pumasok po ako ng seminaryo, siya naman di kagagraduate lang. Okay? At yun naman pong isa pa na nabasa ko sa Facebook, ito naman po ay isang simbahan na pinatayo di umano na mga kongresista din na nasasangkot sa katiwalian. Nakalabas na po yan sa balita. At di sa Facebook, nabasa ko po kagabi. Ano po yung pinupunto ng mga post na to? Yung pinupunto nila, bakit daw ba yung mga school na to, naturingan pa man din daw na mga Catholic schools, ang siya pang pinanggalingan ng mga tao na ngayon ay nasasangkot sa katiwalian. Idagdag pa ho natin, yung engineer po na taga Bulacan, na ngayon po ay, of course, bidang-bida sa mga investigasyon na ginagawa dyan po sa Senado at saka sa mababang kapulungan ng Kongreso, ay graduate din, alumnus ng UST. At yung isa pang senador, ayun nga ho, ay alumnus din ng UST. Galing din po ako ng UST. Ang sagot ko naman ho ay ganito, bakit naman ho natin sisisihin ang mga universidad na to? Bakit natin sasabihin na yung seminaryo ay nagkamali yata? Hindi po yun ang point. Dapat nasisihin yung mga institusyon na to kasi wala naman po sa mga institusyon na ito ang palagay ko, ang nagturo sa kanila na magnakaw. Sa seminaryo po, kahit na maliit lang na bagay na nakawin mo, kick out ka kagad. Kahit nga po, kumuha ka lang ng pagkain sa refectory ng pari, yun po ay pagnanakaw na, kick out ka. Ganun po katindi, ganun po ka-istrikto, yung pong mga batas o di kaya polisiya sa loob ng seminaryo. At palagay ko, ganon din naman sa mga universidad, hindi lamang Catholic schools or Catholic university. Di ba kayo nga ho, kahit hindi naman kayo nagseminaryo, kapag nahuli tayo o kayo na nag-cheat sa school, sa examination, ano po ba ang pwede maging parusa ng school? Pwedeng expulsion. Hindi po tinotolerate. So it's unfair, I think, to be putting the onus of blame to these schools. Because I do believe that these schools or universities did not teach these people who are now accused of stealing money from our country, from our government, ay kumbaga guilty o di kaya ay natutunan nila yan doon sa kanilang school na pinanggalingan. Kanina po nagmisa ako sa isang company. Nagtanong ako, sino ba ako dito yung mga graduate ng Catholic schools? May nagtaas kagad ng kamay, marami sila. Sabi ko, tinuro ba sa inyo ang magnakaw? Hindi. Tinuro ho ba sa inyo ang mag-womanize maliban sa inyong asawa? Hindi. Tinuro ba sa inyo ang pumatay? Hindi.
Ngayon, saan po nakukuha o natututunan itong mga gawaing ito? I don't even want to pinpoint one institution as the source of everything that is evil here in the world. Palagay ko ho, nangyayari ang lahat ng yan because along the way, ando doon yung sariling pananaw ng tao at hindi lamang sariling pananaw, kundi ando doon din yung kanyang attitude, behavior, o di kaya yung kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay. What does this mean? Pakinggan po natin ulit yung pong unang pagbasa. Kung kayo po ay nakinig, sabi po doon, injustices, evils were committed by the Israelites. And the prophet Baruch was actually lamenting the fact that these Israelites did not heed, uulitin ko pangatlo, did not heed the voice of the Lord. Anong ibig sabihin niyan para sa atin? Nagturo ang Diyos sa mga Israelita, nagbigay ng mga panuntunan ang Diyos sa mga Israelita, pero sabi ng propeta, yung mga Israelita hindi sinunod ang turo ng Diyos, did not heed the voice of God. And so therefore the Israelites committed injustices left and right. They committed evil things. And they actually, nagsamba pa, sumamba pa ng mga Diyos-Diyosan. Malino na paglabag sa tinuro ng Diyos. Kanino dapat i-blame ito? Sa mga Israelita. Tinuruan naman sila ng Diyos ng tama, pero hindi nila sinunod. Ngayon sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan, kanino dapat i-blame ito? Huwag naman sa school, kundi mismo doon sa gumawa nito. Sila lang ang dapat na may accountability. Huwag naman yung school, huwag naman yung simbahan. Kasi kahit mismo ang simbahan na ngayon ay naninindigan nga laban sa korupsyon, hindi po yan nagtuturo sa atin na tayo ay magnakaw, tayo po ay pumatay. Kahit nga po yung pong pagsasalita natin laban sa ating kapwa, ito ay pinagbabawal ng simbahan. Thou shall not bear false witness against your neighbor. At itong pinagbabawal na ito ng simbahan, halaw pa ito o galing pa ito sa turo ng Diyos. So lahat ng tinuturo ng simbahan, yan naman din ang tinuturo ng Diyos. Now it depends on us on how we are going to receive and follow these teachings. Yun po yung malinaw. Depende sa atin na tumatanggap kung papaano natin pakikinggan, uunawain, at isa sa buhay yung ating mga natutunan. Kaya po, meron pang mga ilang mga post sa Facebook, ganito naman yung nilalaman, na tayo daw bilang mga Kristiyano ay nanatili daw na yung Christianity natin liturgical. Anong ibig sabihin ng liturgical? Nagsisimba lang tayo, nagdadasal tayo ng rosaryo, nobena, at iba pang mga devotional practices, pero hindi po isinasabuhay yung pagiging Kristiyano. So our Christianity is both sacramental and liturgical. Nakakalungkot because Christianity, I think, is not only a religion, but being a religion, it should be a way of life. At ang basihan ng way of life na yan, walang iba kundi the voice of God, the Word of God, the teachings of God, na hindi rin po sinunod ng mga Israelita. In the last part of the first reading, they did not heed the voice of God. Tapos eto na ngayon yung gospel, pumasok. Si Kristo naman, kinokondem niya yung mga taga-Corazin at saka taga-Bethsaida. Bakit niya kinokondem? Because according to Jesus, nagturo naman siya. Nagpahayag din siya doon ng mga dapat na mapakinggan ng mga taga-Corazin at Bethsaida, but woe to them because they did not repent. Ibig sabihin, hindi nila sinunod yung mga pangaral ni Jesus. Hindi sila nagsisi. Buti pa daw yung mga taga-Tyre and Sidon, kung sakaling doon pa nangaral si Jesus, yung mga taga-Tyre and Sidon, baka sila pa ang agad-agaran na sumunod. So sa makatwid, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagtalima, pagsunod, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. And that is the challenge. So instead of blaming other people, let us rather look at ourselves. Papaano nga ba natin natutupad na isa sa buhay
na isasagawa ang salita ng Diyos. Magaling po tayong tumingin sa iba, magaling tayong magturo ng ating kapwa, but sometimes, the very essential or basic na tanong lang naman, how am I taking the Word of God? Am I living the Word of God? Am I living according to the message of God? Yun po yung mga tanong, very basic, pero dapat sagutin po natin with all honesty. So as we end this reflection, I pray that the Word of God may indeed permeate our being. Permeate meaning to say na parang lumanding, ang talagang pumasok sa ating consciousness at talagang isaalang-alang ng ating kalooban nang sa gayon mamumuhay tayo hindi na upang talikdan, suwayin ang mga turo ng Diyos, bagkus ito ay dapat makikita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At kung tayo man po halimbawa, nagkamali dahil hindi po natin tinupad o sinunod ang utos ng Diyos, sana yung sinabi ni Jesus, kung sakaling nakapakinig tayo ngayon ng mabuting balita at ng mga gabay galing sa Diyos at simbahan, sana ito ay gawin natin, isabuhay natin. So may the Lord, in His great love and mercy, forgive us for the times we failed Him, but also through His grace, may we be able to be obedient Christians, Christians who live according to the Word of the Father. Amen.